Paraan ng pagluluto ng igado. Sa isang kawali, igisang sibuyas at bawang hanggang maging mabango. Idagdag ang minarinadang baboy at lutuin habang hinahalo paminsan-minsan hanggang bahagyang magkulay at lumambot ito. Hinaan ang apoy, takpan ng kawali, at hayaang kumulo ng mga 25 hanggang 30 minuto. Hintayin na lumambot ang karne at mabawasan ang sabaw. Kapag malambot na ang baboy, idagdag ang bell pepper. Magdagdag ng tubig at hayaang kumulo. Idagdag ang iba pang tuyong sangkap, kabilang ang dahon ng laurel at berdeng gisantis. Idagdag ang mga pampalasang sangkap, kabilang ang seasoning. Pagkatapos, idagdag ang atay ng baboy at haluing marahan upang magkahalo. At ipagpatuloy ang pagluluto sa loob ng 4 hanggang 5 minuto hanggang sa maluto ang atay at lumapot ang sarsa. Hintayin maluto ang atay ng baboy at karne ng baboy, ngunit panatilihing bahagyang malutong ang mga gulay. Timplahan ng asin ayon sa panlasa at ihain ng mainit. Shopee, mangga. Farah, chicharon. Pauline, pipino. Justerin, lumpia at siomai. Josam, hotdog. Elaine, pinya. Joanne, watermelon. Wilmel, tuyo. Fatima, igado, ang pangunahing putahe. Kainan na! Ay magdasal sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, salamat mo sa pagkain namin ngayon at sana po ay pagloban niyo po kami at naway ang pagkain na ito ay makakapagbigay sa aming lakas at mabuting kalusugan. Amen. Amen. Sa Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Anong masasabi niyo sa ating pagkain ngayon? Papaiba. Alam niyo ba na itong putahe na ito ay nanggaling pa sa Ilocos? Talaga? Oo. Paano mo natutunan? Tuwing bakasyon kasi ay pumupunta kami ng aking pamilya sa aking lola dahil ang aking lola ay isang Ilocano at nakatira sa Ilocos Region sa Luzon. Ito ay tinatawag na igado. Ito ay galing sa salitang Espanyol na higado na nangangahulugang atay sa Tagalog. Kaya ang pangunahing sangkap sa putahe na ito ay atay. Nalalasahan niyo bang atay? Oo. Kasi sa iyong naranasan ngayon, Miss Fatima, ano natutunan mo sa pagluto ng higado? Pwede palang ipagsama ang iba't ibang klase ng mga panlasa. Gaya ng tamis, may maalat, may mapait, at saka may maasim. So, sa aking palagay na, baka yung mga tao talaga na nakatira sa Luzon o kaya sa mga Ilocos, masasabi ko na ang kanilang mga pagkain ay ganito talaga yung mga lasa at talagang mahilig sila sa kanyang mga putahe. Wilmil, ano masasabi mo sa ating putahe ngayon? So, ang ating putahe ngayon ay napakasarap dahil alam naman ng lahat na gusto ko ang atay, kaya nasasarapan ako. Ikaw, Ate Mara? Masarap siya kasi panibago sa panlasa ko at gusto ko rin ng atay tapos may karne din siya na gusto ko rin. Ito, Kaki. Masarap siya dahil balanse lang ang lasa. Medyo ito ay mapait pero ito rin ay masarap. Ikaw, masarap. Ako naman ay masarap siya dahil ginawa natin lahat.
Ikaw, Josa? Masarap. Unang beses ko makatikim ng igadong pagkain. Ikaw, Elaine? Actually, first time kong kumain ito. Sarap. Ikaw naman, Pauline. Ako rin, unang beses ko pa rin itong natikman at nais ko magtikman pa lalo ang mga putahe sa ating bansa. Ikaw naman, Joanne! Ako naman, first time kong makatikim nito. Unang beses ko pa na itong natikman kasi nahilig kasi ako sa adobo, humba, sinigang, and ngayon parang nako-compare ko talaga siya sa ibang mga putahe like adobo, sinigang. So ito naman, ang may rate ko ay 10 over 10. Wow! Kaya ako dahil naibahagi ko ang isang pagkain panibago sa inyong mga panlasa. At higit sa lahat ay kasama ko kayong lutuin ito. Wow!